good evening po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-110th day na ating sharing ng devotion video. And ayan, kakatapos lang natin mag-live kanina sa ating Facebook para sa ating palista para sa magiging paayuda sa June 23 in celebration of the birthday of my son. Pero actually, ang event po na yan ay 23 birthday ng aking brother-in-law na kasunod na asawa ko. Pagkatapos niya is yung asawa ko naman ang pinanganak. Then, 24, the exact birthday of my son, Leon. Ay, no, 22, sa 22 pala, birthday na aking pamangkin na si Amer. Anak ng aking kapatid na si Annie. And then, 23, brother-in-law. 24, si Leon. And 25, ay wedding anniversary ng aking mga mother and father-in-law. Pero syempre, dahil wala na ang aking father-in-law, is babatiin na lang natin na happy anniversary ang aking biyanang babae. And ayan, tayo po idadako sa pagbubuli-buli ng salita ng Diyos at huwag natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng blessings na ating natatanggap sa bawat araw. So, let us all come into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon at nagpapasalamat sa isang matagumpay na araw na ipinagkaloob niyo sa amin Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na mayroon kami Panginoon. At alam po namin Panginoon na ang lahat ng karunungan Panginoon ay pinagkaloob niyo na sa amin upang aming lubos na maintindihan at maunawaan, Panginoon, ang inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang mapapurihan at maitaas sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, at anumang balakid na naisumadlang, Panginoon, upang mapakinggan at maunawaan ng inyong mga anak, Panginoon, at ng mga makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon, ay nire-rebuke namin ang anumang gawa ng kaaway at ni Satanas, Panginoon, na hindi siya magtatagumpay na i-distract kami sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Bagkos ipopokus namin ang aming paningin, ang aming pandinig, Panginoon, ang aming puso at isip sa inyo, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan, sapagkat ang Diablo, Panginoon, ay walang nilikha, Panginoon. Bagkos siya ay narito para nakawin, puksain, Panginoon, at alisin sa amin ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Pero ngayon pa lang alam namin at sinasabihan na namin at winawasak namin ang gawa ng kaaway na hindi siya magtatagumpay dahil matagal na siyang talunan. 2,000 years ago na kami tinubos sa kasalanan na ang inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, sa krus, at ang lahat ng aming kasalanan ay wash away niyo na, Panginoon. Kaya kung paanong napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang kamatayan, Panginoon, ay napagtagumpayan na rin niya ang lahat ng gawa at gagawin ng kalaban sa buhay namin na sumasampalataya at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. At salamat po sa pagsama, Panginoon, ng banal na Espiritu sa aming gagawing pag-aaral, Panginoon, at alam namin kayo ang hihipo sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, upang tanggapin ang inyong anak na si Jesus sa kanilang buhay at makamit ang buhay na walang hanggan. Kami po ay manatiling nasa pinakamababa, Panginoon, at hindi kami maging mayabang, Panginoon, kundi maging humble, Panginoon, na nagpapasakop sa inyo at sa inyong kapangyarihan at sa inyong kaluwalhatian, dahil utang namin sa inyo ang lahat ng kung anong meron kami dito sa mundo, Panginoon. Maging ang aming buhay at espiritu ay sa inyo, Panginoon, at sa takdang panahon ay aming isasauli sa inyo. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, nandito po tayo sa Lucas 19:32. Sabi dito, lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi ni Jesus. Message, sinunod at ginawa nga daw ng mga inutusang alagad ang mga sinabi ni Jesus. At ayon sa katotohanan, ang sinabi ni Jesus ay natagpuan o nakita nga nila ang batang asno. Application, dahil sikat at kilala na si Jesus, nalalapit na rin ang pista ng Paskwa. Anuman ang sabihin niya ay tunay at nagkakatotoo. Kaya kung naghahari na siya at ang Diyos sa buhay natin, anumang kapangyarihan niya ay nasa atin na din. Kaya makapangyarihan na din ang ating katawan at ang ating isip. Kaya kung may ideklara ang iyong bibig, ay siyang matutupad o mangyayari. Ang mga nag-aalinlangan ay hindi patunay na pinaghaharian ng Diyos at ni Jesus. Dahil kahit naman noong pasimula pa lang sa ating mga ninuno na sina Eva at Adan, ang kapangyarihan ng pamamahala sa lahat dito sa mundo ay ibinigay na ng Diyos sa tao.
At anumang sabihin mo ng may pananampalataya at sa pangalan ni Jesus ay mangyayari. Ang mga katagumpayan sa mga problema o pagsubok, kagalingan sa anumang sakit, pagpapalayas ng masamang espiritu, kayamanan, kasaganaan, karunungan, tagumpay, kaligtasan, at marami pang iba. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba? Sabi, every knee shall bow dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, walang ibang makapangyarihang pangalan sa buong mundo kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, di ba? Dahil siya ang tumubos sa kasalanan nating lahat. At kahit ang mga demonyo ay takot kung mababasa niyo yung tungkol sa may isang lalaki na sinasapian siya ng batalyon ng mga demonyo o masamang espiritu. Pero pagkakita niya sa ating Panginoong Yesus ay nagtutuminakbo ito at nanginginig sa takot dahil alam ng demonyo na nasa kanya or mga demonyo na batalyon na nasa kanya kung sino ang dumarating, at ito ay ang anak ng Diyos na ang ating Panginoong Yesus. Kaya kahit siya na demonyo, makita pa lang o marinig niya ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, ay ito ay natatakot na, diba? So dito sa sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na inutusan, na kung saan makikita ang batang asno na kanyang sasakyan para sa pagpasok niya sa Jerusalem, ay nagkatotoo at tamang-tama sa kung ano ang sinabi sa kanila ng ating Panginoong Yesus, di ba? Kaya sabi nga, yung kapangyarihan na meron si Yesus at tayo ay nagpasakop o pinagari natin ng ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus sa ating puso at sa ating isip, ay yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na yun ay nasa sa atin din. Opo, yan po ang katotohanan na hindi alam ng karamihan. Nasasabi nila, ang buhay ko ay ganito lang, mahirap, ako'y wala ng pag-asa. Huwag po natin yung sasabihin sa ating buhay. Bagkus, deklara mo sa iyong buhay na ikaw ay matagumpay, ikaw ay mayaman, ikaw ay pinagpala, ikaw ay malakas, ikaw ay sasagana sa buhay. Yung lahat po ng mga positive at naaayon sa kalooban ng Diyos ang ating sasabihin, di ba? Isa nga ito sa aking patotoo sa aking buhay. So sa aking buhay po ay hindi ko na ilalayo pa sa iba at iba pa ang gagawin ko. Example, sa aking buhay na lamang, I was a living testimony at proven to you na kung saan merong mga tao, hindi ko na lang sasabihin kung sino sila, merong mga tao na talagang minumura ako, dinudusta ako, as in dinadown ako ng sobra at ipinopost pa ang lahat ng mga masasamang pwedeng sabihin niya sa akin ng mga paratang. Sinasabihan pa niya ako na anak ng demonyo, na mamatay na ako, at yung mga sumpa niya sa akin ay nirebuke ko yun. At sinabi ko, Lord, you are my God, you are my Abba Father. At anumang sinasabi ng taong ito, nire-rebuke ko, Panginoon. At kung hindi man sa kanya babaldig o babalik ang lahat ng mga sinabi niya, ay kabaligtaran ng mga sumpa at masasamang sinasabi niya ang mangyayari sa akin. Kung ang sinasabi niya na ako'y mamatay na, mas lalong hahaba ang aking buhay dahil ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin, di ba? Kung sinasabi niya na ako ay anak ng demonyo, aking ikiniklaim na ako'y anak ng Diyos dahil ang ginagawa ko ay naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kung minumura niya ako, ang ibinabalik ko sa kanya ay pag-ibig, pagmamahal, kapatawaran at kahinahunan. At proven po ito, ako nang makakapagsabi sa inyo na patuloy na ang binibigay ko sa mga taong nagsasabi sa akin ng masasamang iyon, ng mga nakakapagpaiyak o nakakapagpa-down sa akin. Dahil sabi ko, Lord, kakapit lang ako sa inyo dahil kayo ang magtatanggol sa akin. Sabi nga, yung lahat ng mga laban o battle sa buhay ko ay hindi sa akin, kundi itinataas ko at niluluhod ko sa ating Panginoon. At mind nyo po, ayan, proven na nakita ko at na-witness ng maraming tao na yung mga tao na nagsusumpa sa akin at nagsasabi ng mamatay na ako at anak ako ng demonyo, ang nakita po ngayon ay pagbabago sa kanila. Ngayon naging napakabuti na ng treatment ng mga taong iyon sa akin. Dahil ang ipinakita ko sa kanila ay ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, na kahit napakahirap. Dahil syempre, sobrang nilait ka, dinusta ka, at sinumpa ka ng masasakit o mga pangit na salita. Na, di ba, karamihan sa atin kapag sinabihan ka ng mura, kapag
sinabihan ka na ikaw ay pinakamasama o lahat na ng mga masasamang salita ay sinabi sa'yo, kumbaga magdadamdam ka sa sarili mo, ay ang hirap patawarin ng taong ito, parang kumbaga magagalit ka na rin, kumbaga babawian ko siya, 'di ba? Mata lang ang walang latay, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil, 'di ba? Ganun yung gagawin natin, na tayo yung babawi o tayo yung maghihiganti. Pero sabi ko, Lord, hindi po sa akin ang laban na ito, ang laban na ito ay sa inyo. Basta kung ano yung sinasabi nyo, na talagang uusap kami ng Panginoon, ang laging sasabihin ng Panginoon sa akin, anak, patawarin mo, anak, ipag-pray mo ang mga sumpa nila sa iyo, ibalik mo sa kanila sa pamamagitan ng pagpapala, at pakitaan mo pa rin sila at gawan mo pa rin sila ng kabutihan. And alam niyo po, sobrang proven na ngayon, napapaiyak lang ako dahil talagang sabi ko, Lord, sobrang nagbunga yung pakikipag-usap ko sa inyo, Panginoon, dahil ngayon nakikita ko yung bunga ng aking pagbibigay ng mga suliranin at nakapagpapabigat sa aking damdamin sa Diyos. Dahil ngayon ang Diyos ay sa pinapakita o sa nangyayari ngayon ay nagbibigay sa akin ng sobrang kagalakan at pasasalamat sa Diyos, dahil ang nangyari ay talagang answered prayer. Yung kumbaga sabi ko nga, Lord, talagang tunay na tunay sa inyong mga sinabi at sa inyong mga pangako na ang ibigay lang namin sa tao ay kapatawaran. Dahil ang mangyayari, Panginoon, ay sobrang joy o sobrang kaligayahan yung mararamdaman namin kapag yung itinanim namin na kabutihan sa mga gumagawa sa amin ng masama ay magbubunga ng mabuti at maganda sa amin. Kaya proven ko na po yan sa sarili ko. Napakaraming mga tao ang dumusta, sumumpa at nagsabi ng masasama sa amin at sa akin. Pero sabi ko nga, hindi tulog ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ng puso at isip natin. At ang Diyos ang magtatanggol sa atin sa tamang panahon. Kaya anumang mga sinasabi sa iyo ng mga tao, mga pagbabanta, napapatayin ka, sasaktan ka, gagawa ng masama ang iyong mga kapamilya, ay hindi magwawagi at hindi mananaig sa iyong buhay. Dahil alam mo na matibay ang relasyon mo sa Panginoon. At kung hindi, ang mangyayari sa iyo ay kabaligtaran ng sinasabi niya. Kung ikaw ay sinasabihan, ikaw ay mahirap, walang pera, ikaw ay yayaman. Kung ikaw sinasabihan na ikaw ay may sakit o mamatay ka na, bibigyan ka pa ng Diyos ng malusog na buhay, malusog na pangangatawan. At payayamanin ka ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng good health, na wala kang magiging sakit, hindi mo kakailangan ng ospital, hindi mo kailangan magpa-opera, hindi mo kailangan magpa-doktor, dahil ang Diyos ang ating great healer at great provider. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Diyos, pinanghahawakan ko, pinanghahawakan ng pamilya namin ang mga pangako ng Diyos. Kaya anumang ginagawa o gagawin ng kaaway sa amin ay hindi magtatagumpay. At nawa po ay maging prinsipyo din ng bawat isa yan sa atin, at maging mga life verse natin na walang gagawin o walang gagawin ng mga kaaway na masama ang magtatagumpay sa atin, kundi ang sinabi ng Diyos na iingatan ka niya at di ka niya iiwan ni pababayaan man, ang tunay na magaganap at mangyayari sa ating buhay sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating pag-aaral ng share ng devotion ngayon, at let us all end up into prayer. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat po, Panginoon. We are assured, Panginoon, na kami ay inyong mga anak, Panginoon. Kami ay inyong tagasunod, Panginoon, at kagalakan namin, Panginoon, na sundin ang inyong kalooban, Panginoon. Kaya anuman, Panginoon, ang balakin sa amin ng kaaway, Panginoon, na hindi nila kami magagalaw, Panginoon, hindi nila kami masasaktan, Panginoon, sapagkat kayo ang magtatanggol sa amin, Panginoon. We are so assured of that, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, at alam naming matagumpay kami sa anumang aming mga balakin sa buhay, Panginoon, sapagkat ito ay dinudulog namin sa inyo, Panginoon. At naman, Panginoon, ang greatest prayer ng bawat isa sa amin, Panginoon, pinansyal, Panginoon. We know that you will provide, you will prosper us, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang sa kalusugan, Panginoon, ano mga sakit, Panginoon, na nagpapahirap sa inyong mga anak, Panginoon, you will remove it, Panginoon, because you are our healer, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Walang ano mga sakit na pisikal o spiritual o emotional
emosyonal, Panginoon, ang makakagapi sa inyong mga anak, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, ay laging magiging mabuti, maayos, matiwasay at mapayapa, Panginoon. Because you are the God that we are serving, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi kayo bulag at hindi kayo bingi, Panginoon, sa mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At kahit ito man, Panginoon, ay pag-iingat para sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi kami mapahamak, Panginoon, ay alam namin na ipinagkaloob nyo na sa amin, Panginoon. You are our Lord. You are our God, Panginoon. You are Abba Father, Panginoon. At kayo ang tagapagtanggol namin sa lahat ng mga may masasamang balak sa amin, sampu ng aming pamilya, Panginoon. Kaya ang pag-iingat ninyo, Panginoon, at ang inyong kalwalatian at glory, Panginoon, ang siyang maghari at mangibabaw sa aming buhay, Panginoon, at sa lahat pa, Panginoon, nang hindi pa nakasisigurado sa kanilang kaligtasan, Panginoon. Give them the salvation, Panginoon, the assurance of your salvation, Panginoon, na once that they accept your Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior, they will be saved, Panginoon. Salamat sa inyong grasya at habag sa amin, Panginoon, na kung saan kami ay makakatayo at makakatindig, Panginoon, with our head up high, Panginoon, dahil kami ay sa inyo nakatingin at sa inyo nananalig at sa inyo lamang umaasa na siyang nagbigay sa amin ng lahat ng authority, the power, and walang makagagawa sa amin ng kahit anong masama, Panginoon. We rebuke all the works of the evil, Panginoon, at siya ay laging nasa paanan namin dahil nagtagumpay ang aming Panginoong Yesus sa krus sa pagtubos sa aming kasalanan, at kami ay makakasama ninyo dyan sa inyong kaharian sa langit, Panginoon, sa takdang panahon. Muli, ito po ang aming samatalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.